Feya, makakauwi na ako mamaya. Talaga? Congrats ah. Naoperahan na pala siya kaya makakauwi na siya. Nakita lang kami ngayon para makapagpaalam na daw siya sa akin. Medyo nakaramdam ako ng lungkot kasi mawawalan na ako ng makakausap. First time ko lang kasi magkaroon ng kaibigan. Aalis pa. Pero masaya naman ako kasi makakaalis na siya dito. Hindi na siya mahihirapan at magagawa niya na yung gusto niya. Ay, pagaling ka ha. Sige. Bibisitahin pa din kita, Feya. Basta, promise mo na makakalabas ka dito ha. Sige. Paano? Dito na ako. Nag-aantay na sila ma'am sa baba eh. Ingat kayo. Ikaw din. Ingatan mo sarili mo dito. Sige na, kanina pa sila nag-aantay dun. One week mula nung nakauwi ako ng bahay, binibisita ko pa rin si Feya tuwing wala akong dapat gawin. Pinapayagan naman ako nila ma'am bumisita kay Feya dahil isa siya sa dahilan kung bakit ako lumalaban sa sakit ko. Kamusta ka? Nakikita ko na parang pinipilit niya lang tumayo sa kama niya kaya dito na siya mismo sa kwarto niya binibisita. Binisita ka na ba ng fam mo? Alam mo naman siguro pinagdadaanan ko. Pinipilit niyang ngumiti kahit na nahihirapan siya. Pagaling ka, Feya ha. Nandito lang ako. Baka nakakaabala na ako ha. Di mo naman kailangan laging bumisita dito. Hindi ka naging abala sa akin, Feya. May mga nakatusok sa katawan niya at pati paghinga niya nahihirapan siya. Lagi ko nga lang siya kinukwentuhan para di siya maboring eh. Sa linggo, pwede ka ba magpunta dito? Oo naman. Birthday ko kasi sa linggo. Nakakalungkot lang kasi hindi ko siya magala o mapasyal. Parang dito na lang umiikot mundo namin sa ospital. Sige, punta ako. Basta, promise mo magpapagaling ka, Feya. Sige, Promise? promise. Inantay ko siya muna makatulog bago ako umuwi ng bahay. After nun, bumisita pala kami sa lola ko sa province. Magsistay kami ng 2 araw. Matagal na kasi mula nung bumisita kami kila lola. Gabi na kami makauwi galing province at nakatulog ako sa sobrang pagod. Bago ako magpunta ng ospital, bumili muna ako ng cake para kay Feya. 18th birthday niya ngayon. Ang sabi niya din sa akin, bata pa daw siya nung nakaraan na siya bigyan ng cake sa birthday niya. Siguradong matutuwa siya dito. Excited ako pumunta sa kwarto niya nang biglang may nurse na nagmamadali pumasok sa kwarto ni Feya. Anong nangyari? Pero hindi na ako pinansin ng nurse. Kinakabahan ako na parang may kakaibang mangyayari. Nang makarating ako mismo sa pinto ng kwarto ni Feya at pagkasilip ko mismo sa pinto, nakita ko kung paano siya sini-CPR ng mga nurse. Paulit-ulit nilang ginagawa yun hanggat hindi sila nakakatanggap ng response mula kay Feya. Nagsimula nang mangilid ang aking mga luha at nanginginig na din pati ang binti ko. Faye, lumaban ka please. Pero hindi niya na kinaya. Biglang tumigil ang mga nurse sa pag-CPR kay Faye at yung doktor niya naman tumingin sa akin at umiling siya. Senyas na wala na si Faye. Nakakainis lang din na kung kailan wala na si Faye, dun lang magpapakita yung tatay niyang nanakit sa kanya. Hindi ko nga alam kung bakit nagpakita pa yun. Sa totoo lang, gusto ko siyang sapakin nun. Pero bilang respeto na rin sa pagkawala ni Feya, hinayaan ko na lang siya. Sobrang sakit din sa akin ang pagkawala ni Feya. Hindi ko man lang siya napasaya kahit mismo sa birthday niya man lang. Sabi mo, magpapagaling ka. Promise ka sa akin, Feya. Ang daya-daya mo naman.
Isa si Fea sa dahilan kung bakit gusto ko mabuhay na matagal. Lumaban ako sa sakit ko dahil nakita ko na magiging masaya ako kasama si Faye. Hindi ko man lang nasabi sa'yo kung gaano mo ako natulungan, Faye. Papasalamat ako sa'yo. Ngayon ang araw ng pagkamatay ni Fea. At yung letter na sinulat niya bago siya mawala, hindi ko pa nababasa. Hindi pa kasi ako handa pero ngayong handa na ako, binasa ko na. Hi Hendrik, kung nababasa mo to, wala na ako sa mundong to. Gusto ko lang magpasalamat dahil nandiyan ka palagi sa tabi ko. Hindi mo ko pinabayaan. Salamat at tinanggap mo ako. Hindi mo ko tinuring bilang kaaway tulad ng tingin sa akin ng ibang tao. Pero, ayun, salamat sa lahat. Mukhang hindi ko nakakayanin, Hendrik. Nararamdaman ko na bibigay na ako. Pasensya na, pero sinubukan kong labanan, Hendrik, pero hindi ko na kaya. Mas mabuti na sigurong magpahinga ako para hindi na ako masaktan pa. Pasensya na kung hindi ko matutupad ang promise ko sa'yong gumaling. Pero huwag kang mag-alala. Papantayan naman kita tulad ng ginagawa mo sa akin. Mukhang hindi na rin ako aabot sa kaarawan ko. Grabe yung gift to. Sama talaga ng mundo sa akin. Huwag kang malulungkot ah. Dapat happy ka lang. Gusto ko sa burol ko hindi ka umiyak ha. Baka kasi ikaw lang umiyak sa burol ko. Hanggang dito na lang, Hendrik. Ingatan mo ang sarili mo. Pinilit ko lang isulat itong gusto kong sabihin sa'yo kahit na nahihirapan ako. Dahil alam kong bukas, wala na ako. Mag-iingat ka palagi ah. Mahal na mahal kita.